Mga kadiskarte, and once again welcome to Noah's Farming and Technique. And sa araw na to ay mayroon tayong pupuntahan. So na-contact na natin yung kasama ko sa work dati na nakakuha din ng mga breeding natin at naparami niya ito at ngayon ay sinubukan nating kumontak sa kanya kung makakahiram ba tayo ng mga pwede natin gamitin sa pag-breeding. So salamat at pumayag naman siya na pahiramin tayo ng mga brood hen. Kaya ngayon ay pupuntahan natin siya kasi sabi niya nandun siya sa bahay niya ngayon at maghihintay siya sa atin. So samahan niyo kami at maya maya kunti ay babiyahin na tayo. So samahan niyo kami, let's go. So labas na tayo ngayon sa highway at dadaan muna tayo saglit dun sa merkado at bibili tayo ng mga bayong na pagsisidlan ng ating mga pipick up na brood hen. Tayo mga kadiskarte dito sa merkado kasi bumili lang tayo ng bayong para sidlan ng ating mga ipipick up na Shamo brood hen at nandun na inilagay na natin sa likod ng sasakyan at maya lang konti ay babiyahin na tayo. So kita-kita tayo doon, let's go. So dito na tayo sa Montanya, Baclayon, Bohol at dito yung lugar ng paghihiraman natin ng mga brood hen. So medyo malapit na tayo, so kunting tiis na lang, so stay put lang kayo dyan. So, nandito na tayo sa bahay ng aking sir at nakontak kasi natin siya. Pipick upin na natin yung Shamo brood hen na hihiramin natin para sa pag-breed natin. Kaya samahan niyo ako, so let's go. Ay, lagilog sila. So nandito na tayo sa yard ni Sir Albert Elman. So dito tayo mamimili ng isa pang brood hen kasi bali dalawa yung brood hen na hihiramin natin at may napili na tayong isa. So nandito sa cage, so tingnan natin. So ito yung isang brood hen na napili na natin at palag natin dagdagan pa ng isa. Pero before that ay ikutin muna natin sa bit yung location ni Sir Albert. So dito yung pinapagala niya yung mga parents niya na mga alagang RIR dati at dito yung pagkainan. At usog tayo konti dito, dito yung kaitlugan ng mga parents niyang RIR. So bali 1, 2, 3, 4, 5. So 5 itong sa bandang dito at dito rin sa kabila ay may 5 din. So dito yung pinapaitlog niya yung mga layer niya na RIR at dito naman yung breeding pen ng kanyang mga Shamo dati. So medyo matibay pa naman yung mga cages pero medyo di na masyadong naasikaso kasi natanggap po siya ng isang trabaho na medyo malayo yung location. Kaya mayroon lang siyang caretaker na nag-aalaga ng kanyang mga manok. At ito mga nasa 3 months ata to, pero napakatangkad na at malaking potensyal na gawing broodcock to soon.
So ngayon ay may napili na tayo at sana ay mahuli na. Ano masuro to sa? First attempt, medyo nakatakas. So, ulitin natin. Panoorin nyo ang technique na paghuli ng manok. Ganito lang, tingnan nyo. So, Ay, sukitig na ako nga. No. Okay kayo. Ya kari usado. So ito yung dalawang siyamo na napili natin. So dadalhin natin to sa ating yard para gawing breeder. So Sir Albert Herman, salamat. Okay kayo. So dito na ready na silang ibiyahe at sa pagbibiyahe ng manok ay siguraduhin magkakahinga sila ng maayos. So papunta na tayo, pauwi na tayo. So Sir Albert Herman, so Salamat we. dati kong head sa trabaho sa Paul Water. Ay, Thank you, sir. thank you din we. So ngayon ay pauwi na tayo sa ating yard at update lang tayo kung nandun na tayo at isi-secure natin yung mga nahiram natin mga root hen. So, salamat sa Panginoon at nakarating na tayong safe at titingnan natin yung mga brood hen natin. So, i-check natin yung loob. Kung maayos lang ba sila. So, medyo hinihingal sila kasi malayo yung biyahe natin. Ngayon ay dalhin natin sila sa kanilang mga paglalagyan. So nag-prepare tayo ng dalawang bakanting kulungan. So may mga sisiw dito pero dito natin sila ilalagay. So yung isa dito tsaka yung isa naman dito sa kabila. So temporary yung dito muna natin sila ilalagay bago natin sila kondisyon sa breeding pen ay papahingahin muna natin sila kasi medyo na-stress sila sa biyahe. Yun, na safety na po natin ang ating mga brood hen na nahiram kay Sir Albert Elman. At pasamantala nalagay muna natin to sa maliit na cage para makapagpahinga sila. At habang ginagawa din yung ating cage na pagbibrida nila. At sa ngayon ay hindi muna natin sila papakainin kasi stress po sila. So ito po yung lagi kong instruction sa mga bumibili sa atin ng Shamo before na kung maaari ay
wag mo nang pakainin galing travel kasi stress sila. So siguro pwedeng kainin natin to mga bukas na ng umaga. Kasi ang tendency nun kung stress sila tapos papakainin natin sila ay hindi nila ma-digest yung kinakain nila kasi stress yung katawan nila, kaya posibleng maging problema pa yun sa ating mga manok at ayaw natin mangyari sa kanila yun. So mas mabuting antayin na lang natin ipagpabukas, tsaka na lang tayo magpapakain ng agahan nila at tsaka mag-apply din tayo ng mga inumin. At pasamantala nilagay muna natin sila sa maliit lang na cage kasi para doon sila makakabawi. Tsaka habang ginagawa pa yung ating cage na pag bibreedan ay pasamantala doon muna natin sila ilalagay. So hanggang dito na lang tayo at sana ay nagustuhan nyo yung videos natin at sana makaka-update tayo sa susunod at ipapakita natin ang step by step na paraan ng pag-breed at ang mga kailangan nating paghahanda sa pag-breed. So hanggang dito na lang tayo at sana kita-kita tayo next video. At sa mga kadiskarte natin na hindi pa naka-subscribe, so please click subscribe and click na rin ang notification bell para maging updated kayo sa susunod nating mga videos. So hanggang dito na lang tayo at kita-kita tayo ulit. Bye bye.